Hello, what's up mga kababy out? This is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station and I hope everybody is doing fine today. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isang question ng aking subscriber sa ating YouTube account. So, ang question niya sa akin kasi is regarding sa injectable. So, as you can remember, we have already discussed that 3-month injectable, yung ating Lindavel, or most commonly known as medroxyprogesterone acetate or yung DPO sa pagkakaalam ng iba. So, if you wanna know more kung paano ko sinagot ang question ni ate, please don't skip this video. Watch until the end at baka mamaya nasagot ko na yung tanong mo. So, yung tanong kasi ni ate noon sa aking YouTube account is regarding that injectable. Kung mabubuntis ba siya kapag ka nagpa-inject siya ng injectable. So, paano nga ba mangyayari? Well, technically, ang sagot po dyan is hindi. Kung kayo ay nagpa-inject, hindi. Pero there are some specific points na kailangan natin i-consider kapag kayo ay nagpa-inject. So, sa hinaba ng tanong niya sa akin, una tinanong ko siya, kailan ba talaga kayo nagpa-inject o yung actual date ng injection? Like what I've said on my previous video, 12 weeks po ang validity ng injectable na Lindavel o yung medroxyprogesterone acetate o yung DPO na tinatawag natin. Ang case po niya kasi is from 2022 nakapag-injectable na siya, but she suddenly stopped taking or she stopped her injections po last 2022. She did not actually mention when o what month specifically. Last 2022 siya nag-stop. And then, nitong April 6 lang po siya nagpa-inject ulit. So, ang tanong niya sa akin, kung mabubuntis ba siya doon? Kasi, nagkaroon sila ng contact ng kanyang partner bago pa mag-take effect yung injection. Paano ko po nasabi? Kasi, doon sa April 6, after that April 6, nagkaroon sila ng contact on the 19th. Sa mga pasyente po namin na binibigyan ng DPO o ng injectable na contraceptive for 3 months, we always advise our patients to abstain or use a backup condom bago kayo magkaroon ng contact with your partner. So, kung bibilangin po natin, from April 6, kailangan on the 20th pa sila magiging safe ng without protection. So, ang in-advise ko na lang sa kanya is to do her PT on the end of this month just to make sure na wala nga pong nabuo na baby. Pero kapag ganun po ang nangyari sa inyo, na wala pa kayong 14 days ay nagkaroon kayo ng contact sa inyong partner without protection, again, hindi po namin yan magagaranti na hindi kayo mabubuntis. Kahit pa sabihin nyo po na nagkaroon na kayo ng injectable na contraceptive. 14 days po kasi bago yan mag-take effect. Lalo na po kung nagkaroon kayo ng mahabang interval na nag-stop kayo. Like her, for example, 2022, and then nag-restart lang po siya ng injectable ng April 6, 2024. So, para din po kayong magiging first-timer niyan at kailangan yung pong gumamit ng backup na condom. Or better be, mag-abstain po muna kayo ng inyong partner hanggang sa matapos ang 14 days para maging safe kayo. Kung may natutunan kayo sa ating video for today, please do not forget to heart this video and hit mo na rin ang plus sign para naman follow mo na ako. Kung nasa YouTube naman kita, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon para updated ka pa rin sa mga i-update ko na videos. For additional questions, you can comment your questions here sa video na ito, and also this is our contact information sa ating clinic para naman meron kayong privacy kung hindi kayo komportableng mag-post ng inyong questions sa ating mga videos. Again, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station, and we provide you with quality maternal care. Hanggang sa susunod mga ka-baby out, see you and take care. Bye-bye!